Wala namang silbing babae yon. Ang pagpapakasal ko sa kanya ay para lang sa assignment ko sa ibang bansa. Isang palamuti lang. Ang malupit na salitang iyon at ang sumunod na malanding halakhak ng isang babae ay umalingawngaw sa tahimik na pasilyo ng isang marangyang resort hotel. Ang asul na dagat at puting buhangin. Ang dapat sana'y matamis at masayang honeymoon sa Palawan na kinaiinggitan ng lahat. Sa kabilang panig ng pinto ng aming suite sa tabi ng dagat, ang aking asawa ay kasama ang ibang babae sa aming kama. Ngunit sa sandaling iyon, ang asawa kong nagtatagumpay sa ibabaw ng kama ay walang kamalay-malay. Nasa sandaling niloko niya ako, ang kanyang makinang na buhay bilang isang elite ay nagsimula ng gumuho. Ang matinding sikat ng araw sa Palawan ay nagpapakinang sa puting buhangin. Kung bubuksan ang bintana, maririnig ang mahinang tunog ng alon at ang masayang himig ng isang ukulele. Isang paraiso sa lupa. Gayunpaman, ang puso ko na nakatayo sa labas ng pinto ng suite ay tila nanlalamig na parang itinapon sa gitna ng taglamig. Ang aking asawa, si Mateo, ay 38 taong gulang. Isang elite na nagtatrabaho sa isang kilalang conglomerate at nakatakdang maging susunod na head ng branch sa ibang bansa. Maganda ang kanyang hitsura at magiliw sa lahat. Ako, si Celestina, ay pinakasalan siya matapos ang kanyang masigasig na panliligaw. Sa edad na 34, magiging kasinungalingan kung sasabihin kong wala akong pangamba sa hinaharap, ngunit higit sa lahat, naakit ako sa kanyang kabaitan. Medyo masakit ang ulo ko, kaya magpapahinga muna ako sa hotel. Celeste, bakit hindi ka muna mamasyal sa malapit na shopping center? Ilang oras ang nakalipas. Sa pag-aalala sa kanya na nakahiga sa kama matapos sabihin iyon, mag-isa akong umalis ng hotel. Gayunpaman, hindi ako gaanong nasisiyahan sa pamimili ng mag-isa sa isang lugar na hindi ko kabisado, kaya bumili ako ng gamot sa sakit ng ulo at malamig na inumin para sa kanya at bumalik sa kwarto ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ko alam na iyon ang magbubukas ng pinto sa lahat ng katotohanan. Pagkalagay ko ng card key at dahan-dahang binuksan ng pinto, napansin ko agad ang kakaiba. Mula sa siwang ng bahagyang bukas na pinto ng silid-tulugan sa likod ng sala, narinig ko ang isang malanding boses ng babae. Mateo, sigurado ka bang okay lang yan? Paano kung biglang bumalik ang asawa mo? Okay lang yan. Mahinhin at masunurin yon. Kaya kapag sinabi kong wag bumalik hanggang hapon, hinding-hindi siya babalik. Bukod pa riyan, tanga yung babaeng yun na naniniwala sa lahat ng sasabihin ko. Isang pamilyar na boses. Ito ay dating kasamahan ni Mateo na, kahit matapos mag-resign, ay nanatiling kaibigan niya, si Clarissa. Bakit siya, na dapat ay nasa Maynila, ay narito sa aming honeymoon destination sa Palawan? At sa aming silid pa. Bago ko pa man maintindihan ang sitwasyon, narinig ko ang mga salita ni Mateo na hinding-hindi ko malilimutan. Pero teka, bakit mo pinakasalan ang ganoong babae? Mateo, mas marami ka namang mapipiling mas bata at maganda. Wala akong magagawa, kasama sa mga kondisyon para sa overseas assignment ko ang pagiging kasal at pagkakaroon ng matatag na background. Mahalaga sa kumpanya ang matatag na buhay pamilya. Malaki ang negosyo ng pamilya ni Celeste. At mayroon din silang abogado sa mga kamag-anak. Bilang isang garantor, siya ang pinakamagandang ari-arian. Grabe ka. So, palamuti lang talaga siya? Siyempre. At saka, baog naman yung babaeng yun. Baog na babae. Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, ganap na huminto ang aking paghinga. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng dugo sa aking buong katawan at ang mabilis na pagkawala ng init mula sa aking mga kamay at paa. Dati akong nagkaroon ng malubhang sakit na may kaugnayan sa aking reproductive system at sumailalim sa mahabang paggagamot. Bilang resulta, sinabi sa akin ng doktor na napakahirap para sa akin na magbuntis ng natural at kahit na sumailalim sa fertility treatment, napakababa ng posibilidad na magkaanak ako. Bago kami ikasal, umiiyak kong ipinagtapat ang katotohanang ito kay Mateo. Sinabi ko ito sa kanya. Handang makipaghiwalay dahil ayaw kong itali siya sa akin. Noong panahong iyon, niyakap ako ni Mateo ng mahigpit at sinabing, okay lang, kahit wala tayong anak. Gusto kong makasama ka, Celeste. Tayong dalawa lang. Bumuo tayo ng isang masayang pamilya.
ang kanyang magiliw na tingin, ang init ng kanyang mga kamay. Lahat ng iyon ay kasinungalingan para sa kanyang promosyon at overseas assignment. Hindi niya ako mahal bilang isang tao. Ginamit niya lang ako bilang isang palamuti sa kanyang resume. Bilang isang garantor para makuha ang tiwala ng kumpanya para sa kanyang assignment. Ang pinakamalalim kong sugat, ang hindi pagkakaroon ng anak, ay ginagawa niyang katatawanan habang yakap ang ibang babae. Nakakasawa na ring pakinggan ang mga reklamo niya tungkol sa fertility treatment, magastos at nakaka-stress. Pero tiniis ko lang, iniisip na hanggang sa makumpirma lang ang assignment ko. Ang isang babaeng tulad mo, na magaling sa kama at hindi komplikado, ang pinakamaganda. Mula sa silid tulugan, patuloy na umalingaw-ngaw ang bastos na tawanan at ang tunog ng nagkikiskisang balat. Karaniwan, dito ko siguro bubuksan ang pinto, sisigaw at iiyak. At aakusahan silang dalawa. Baka ang normal na reaksyon ng isang pinagtaksilang asawa ay ang magtapon ng mga gamit sa galit. Gayunpaman, tila ang puso ng isang taong nakaranas ng matinding pagkabigla ay lumalampas sa galit at kalungkutan at umaabot sa isang nakakatakot na antas ng kahinahunan. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako. Dahan-dahan ko lang ipinikit ang aking mga mata at sinimulang ayusin ang sitwasyon sa aking nanlalamig na isip nang ibaba ko ang aking tingin. Nakita ko ang mamahaling clutch bag ni Mateo na basta na lang itinapon sa sofa sa sala. Sa loob nito ay dapat naroon ang kanyang wallet at ang mahalaga niyang pasaporte. Si Mateo, pagkatapos ng honeymoon na ito, ay may mahalagang final contract signing at pag-alis para sa kanyang overseas assignment 3 araw lamang pagka-uwi. Ang biyaheng ito mismo ay para sa kanyang huling mahabang bakasyon bago ang assignment. Ano kaya ang mangyayari kung hindi siya makakauwi mula sa Palawan sa takdang oras? Dahan-dahan akong lumapit sa sofa at binuksan ang zipper ng bag. Sa loob, nakita ko ang pamilyar na maroon na pasaporte ng Pilipinas. Kinuha ko ito at isinilid sa pinakailalim ng aking handbag. Hindi ito isang emosyonal na panunukso. Ito ang pinakamalupit at pinakatiyak na unang hakbang para kunin ang lahat mula sa kanya. Sa lalaking tumawa sa akin bilang isang baog na babae, hinding-hindi ko ibibigay ang maningning na kinabukasan na pinakaaasam-asam niya. Dahan-dahan kong inilagay ang binili kong gamot sa sakit ng ulo sa mesa at tulad ng aking pagdating, isinara ang pinto ng suite ng walang anumang ingay. Paglabas ko sa maliwanag na pasilyo, wala nang mga luha ng kawalan ng pag-asa sa aking mukha. Tanging isang tahimik na determinasyon para sa perpektong paghihiganti ang malamig na nag-aalab. Ang pangunahing kalsada sa gitna ng El Nido ay puno ng mga turista na nakasuot ng makukulay na damit pang beach. Ang walang katapusang asul na kalangitan, ang kaaya-ayang simoy ng hangin na nagpapagalaw sa mga puno ng niyog, at ang masayang tawanan ng mga tao. Ang masiglang enerhiya ng Palawan ay lubhang kabaligtaran sa aking puso ngayon. Gayunpaman, habang naglalakad ako, hawak ang handbag na naglalaman ng pasaporte ng aking asawa, ang aking mga hakbang ay nakakagulat na magaan. Bakit hindi ko ito napansin noon? O marahil, napansin ko ito ngunit nagpanggap lang na hindi ko nakikita. Pumasok ako sa isang tahimik na open terrace cafe sa tabi ng dagat at umorder ng malamig na iced coffee. Pagkaupo ko, dahan-dahan kong kinuha ang maroon na pasaporte mula sa aking bag. Habang hinahaplos ko ng aking daliri ang sagisag ng agila sa pabalat, nagsimula akong magbalik tanaw ng mahinahon sa nakaraang taon na kasama si Mateo. Nagkakilala kami sa isang dinner party na inayos ng isang karaniwang kaibigan. Si Mateo ay maginoo sa lahat at palaging may banayad ng ngiti. Pinuri niya ako bilang isang babaeng may matatag na kalooban at napakakaakit-akit, at masigasig siyang nanligaw. Pagkatapos ng 6 na buwang pagsasama, sa isang restaurant na may tanawin ng city lights, isinuot niya ang isang singsing sa aking daliri at sinabing, "Celeste, pakakasalan mo ba ako?" Sa totoo lang, baka ipagkatiwala sa akin ang isang mahalagang posisyon sa aming branch sa Singapore. Medyo makaluma ang aming kumpanya. Para sa isang responsable sa overseas assignment, ang pinakamahalaga ay ang katatagan ng pamilya at tiwala ng lipunan. Kung isang babaeng tulad mo, na may matatag at kagalang-galang na pamilya, ang nasa tabi ko,
makakaharap ako sa malaking trabaho ng may kapayapaan ng isip. Ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng isang matagal ng negosyo sa pagpapadala sa aming probinsya at marami sa aming mga kamag-anak ay mga abogado o nagtatrabaho sa gobyerno. Noong panahong iyon, tinanggap ko ang mga salita ni Mateo bilang isang purong proposal na humihingi ng aking suportang emosyonal. WWWW. Ngunit ngayon, iniisip ko, iyon ay isang ulat lamang sa pagkumpleto ng isang negosyo, kung saan natiyak niya ang isang garantor na may magandang kondisyon. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa kasal, ipinagtapat ko sa kanya ang isang malaking sikreto tungkol sa aking katawan. Ang katotohanan na napakahirap para sa akin na magkaanak dahil sa epekto ng isang nakaraang sakit. Handa na ako na iwanan niya ako. Ngunit ngumiti si Mateo at sinabing, "Okay lang kahit wala tayong anak. Ang pagiging kasama mo, Celeste, ang pinakamalaking kaligayahan ko." Lubos akong nagpasalamat sa mga salitang iyon. Dahil tinanggap niya ako, naisip ko na dapat akong maging isang perpektong asawa para sa kanya. Hindi ko namamalayan, nakaramdam ako ng utang na loob sa kanya at nagsimulang maliitin ang aking sarili. Kaya naman ipinagkibit-balikat ko ang maraming kakaibang bagay na nagsimula akong maramdaman pagkatapos ng kasal. Ang una ay ang mga hindi natural na tawag sa hating gabi. Madalas na mag-vibrate ang smartphone ni Mateo sa silent mode ng 2:00 o 3:00 ng umaga. Sa tuwing mangyayari iyon, sasabihin niya, "Pasensya na, galing sa Singapore branch." Dahil sa time difference, hindi maiiwasan at dali-daling lalabas ng silid tulugan. Ayaw kong istorbohin ang kanyang masipag na pagtatrabaho, kaya naghihintay na lang ako sa kanyang pagbabalik sa kama. Ang pangalawa ay ang biglaang pagdami ng mga business trip tuwing weekend. Pasensya na, abala ako sa pag-turnover ng trabaho bago ang assignment at pagbisita sa mga kliyente sa bansa, sasabihin niya. At dumalas ang hindi niya pag-uwi tuwing weekend, mga 2 beses sa isang buwan. Minsan, may naamoy akong bahagyang matamis na pabango ng babae sa kanyang suit pag-uwi. Ngunit kapag susubukan ko siyang tanungin, pumipigil sa akin ang pakiramdam ng pagkakasala, na nagdududa ako sa mabait na asawang tumanggap sa akin kahit hindi ako magkaanak. At ang pangatlo ay ang kanyang sobrang pag-iingat sa kanyang smartphone. Kahit nasa loob ng bahay, laging dala ni Mateo ang kanyang smartphone. Kapag pumapasok sa banyo o naliligo, hinding-hindi niya ito iniiwan sa sala. Bukod sa lock ng screen, nakatakda rin itong hindi magpakita ng anumang notification. Walang ebidensya, ngunit ang kutob ng isang babae ay nakakatakot na tumpak sa pagbibigay ng babala. Ang dahilan ng lahat ng kakaibang pakiramdam na iyon ay mga pahiwatig para sa araw na ito. Ang mga tawag sa hating gabi, ang mga business trip tuwing weekend, ang kausap niya ay si Clarissa. Upang makuha ang ticket sa kanyang overseas assignment, nagpakasal siya sa akin na may magandang kondisyon, habang lihim na ipinagpapatuloy ang relasyon sa kanyang dating kasamahan bilang kerida. At bilang huling mahabang bakasyon bago ang assignment, dinala niya ako sa Palawan. At lihim ding isinama ang kanyang kerida para magpakasaya. Talagang sobra na ang pagpapakatanga niya sa akin. Ang mga patak ng tubig sa baso ng iced coffee ay nahulog sa mesa at gumawa ng maliit na mantsa. Huminga ako ng malalim at kinuha ang aking smartphone. Tinapik ko ang screen at tinawagan ang aking kamag-anak na si Tito Ramon. Isa siyang veteranong abogado na kilala ko mula pa noong bata ako. Kung kakalkulahin ang time difference, umaga pa lang sa Pilipinas, isang araw ng trabaho. Pagkatapos ng ilang ring, isang kalmadong boses ng lalaki ang sumagot sa telepono. "Celeste, napatawag ka? Hindi ba't nasa honeymoon ka ngayon sa Palawan? May problema ba?" "Tito Ramon, pasensya na sa abala sa trabaho." "Oo, isang maliit na problema lang." "Tito, gusto kong simulan mo ang paghahanda ng mga legal na pamamaraan batay sa data at impormasyong ipapadala ko sa iyo ngayon." "Pamamaraan? Tungkol saan?" "Paghahanda para sa diborsyo at paghahain ng danyos. At isa pa, alam ko kung gaano kahalaga sa kumpanya ni Mateo ang compliance at tiwala ng lipunan. Ang posisyon sa ibang bansa na halos ikamatay niya sa kagustuhan ay nakasalalay sa isang mahigpit na pagsusuri na maaaring agad na mabawi kung may lalabas na problema sa pamilya o iskandalo. Hinding-hindi ako papayag na matalo ng ganito. Kukunin ko ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya.
Sa kabilang linya, narinig kong bahagyang napasinghap si Tito Ramon. Ngunit hindi siya nagsalita ng marami at sinabi lamang, "Sige, naiintindihan ko ang iyong determinasyon. Pakinggan natin ang mga detalye." Habang tinitingnan ang pasaporte ni Mateo sa aking kamay, malamig akong ngumiti. Pagkatapos ng ilang oras, pagkatapos ng kanyang matamis na oras kasama ang kanyang kerida, isusuot niyang muli ang maskara ng isang mabait na asawa. At hanggang sa araw ng aming pag-uwi, hindi niya iisipin na nawawala ang kanyang pasaporte. Ang takip ng kaldero ng impyerno ay bukas na. Ang kailangan ko lang gawin ay tahimik na panoorin siyang maglakad patungo sa kadilimang iyon nang may ngiti sa kanyang mukha. Ang kalangitan ng Palawan ay nagsimulang magbago mula sa nag-aalab na kahel patungo sa malalim na lila. Matapos ang tawag kay Tito Ramon, dahan-dahan akong bumalik sa hotel. Sa tuwing nakikita ko ang mga magkasintahang nagtatawanan sa tabi ng dagat o mga pamilya, kumikirot ang aking dibdib. Ngunit higit pa roon, ang nangingibabaw sa aking puso ay isang matalas na lamig na parang yelo. Pagdating sa harap ng pinto ng aming silid, huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang aking pisngi gamit ang dalawang kamay, itinaas ang sulok ng aking bibig, at ginawa ang ekspresyon ng isang mapagmahal at mabait na asawa. Para sa isang perpektong paghihiganti, kailangan muna ang isang perpektong pag-arte. "Nandito na ako, Mateo. Kumusta ang pakiramdam mo?" Gamit ang card key, binuksan ko ang pinto at pumasok sa sala na may masayang boses. Nakita ko si Mateo na nakaupo sa sofa. Nakasuot ng bathrobe, tila bagong ligo. Mula sa kanyang buhok, may naamoy akong matamis na amoy ng bulaklak. Iba sa mamahaling shampoo ng hotel. Ang pabango ni Clarissa. "Ah, Celeste, welcome back." Larissa, B-U-M, C-E-E, Mikla. "Pasensya na talaga. Nasa Palawan pa naman tayo tapos iniwan kitang mag-isa." "Huwag mong isipin yon. Okay na ba ang pakiramdam mo?" "Heto, bumili ako ng gamot sa sakit ng ulo at tubig." Nang ilabas ko ang gamot mula sa paper bag at ilagay sa mesa, marahang hinawakan ni Mateo ang aking kamay. "Salamat. Ang bait mo talaga, Celeste. Dahil sa'yo, nakatulog ako ng mahimbing at nawala na ang sakit ng ulo ko. Sa pagkakaroon ng isang mabait na asawang tulad mo, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo." Sa sandaling marinig ko ang mga salitang iyon, isang malakas na pagduwal ang umakyat mula sa aking tiyan. Ang bibig na ilang oras lang ang nakalipas, sa parehong silid na ito, habang yakap ang ibang babae, ay tumatawa at nagsasabing baog na babae at tanga na naniniwala sa lahat ng sasabihin ko. Paano niya nasasabi ang ganoong matatamis na salita? Ngunit pilit kong nilunok ang pagduwal at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Naku, exaggerated ka naman. Mabuti naman at gumaling ka na." Walang anumang pagdududa sa aking ngiti, tumango si Mateo ng may kasiyahan. Ang lalaking ito ay kampante na hinding-hindi siya pagdududahan. Naniniwala siyang lubos na umaasa sa kanya ang kanyang asawa at sumasayaw lamang sa kanyang palad. "Sige, mag-dinner tayo ngayong gabi." Bilang pambawi sa nangyari kanina, nagpa-reserve ako sa isang sikat na restaurant sa tabi ng dagat. "Yun yung restaurant na gusto mong puntahan, di ba? Talaga? Ang saya naman." "Sige, magbibihis lang ako." Sumagot ako na may masayang tinig at nagtungo sa silid tulugan. Sa sandaling isinara ko ang pinto, ang ngiti sa aking mukha ay biglang nawala. Ang hangin sa silid tulugan ay medyo mabigat pa rin. Ang bedsheet ay tila minadaling inayos, at kung titingnang mabuti, may mga hindi natural na lukot. Kinuha ko ang aking smartphone at binuksan ang camera. Isang mahabang hibla ng buhok na may kulay na hindi sa akin ang nahulog sa carpet sa tabi ng unan. Isang resibo para sa 2 baso ng room service na nakabilot at itinapon sa basurahan. Isa-isa kong kinuna ng litrato ang mga ito nang walang imik. Ito ang simula ng tahimik na laban sa pagitan namin ni Mateo. Akala niya niloloko at ginagamit niya ako. Ngunit sa katotohanan, siya ang nahuhulog sa isang hindi nakikitang bitag. Habang mas perpekto siyang umaarte bilang asawa, mas tahimik akong nangongolekta ng ebidensya ng pangit na katotohanan sa likod nito. Pagkalipas ng 30 minuto, nakaupo na kami sa teras ng restaurant na nireserve niya sa tabi ng dagat. Ang tunog ng alon ay kaaya-aya,
at sa aming mesa ay nakahain ang masasarap na seafood at makakapal na steak. Habang tinatagay ang baso ng mamahaling champagne, masayang nagsimulang magsalita si Mateo. Sa susunod na buwan, formal nang makukumpirma ang assignment ko sa Singapore. Ito ang pinakamalaking laban sa aking karera. Pagdating natin doon, magrerenta tayo ng isang malaki at magandang apartment malapit sa Marina Bay. Hinding-hindi kita pahihirapan, Celeste, kaya magtiwala ka lang sa akin. Ang mga pangako sa hinaharap na lumalabas sa kanyang bibig ay pawang walang laman. Ang ganap na kondisyon ng kumpanya para ibigay sa kanya ang posisyon sa ibang bansa ay ang pagiging kasal, pagkakaroon ng tiyak na garantor, at pagkakaroon ng tiwala ng lipunan. Ang garantor ni Mateo ay walang iba kundi ako. Dahil sa tiwala ng aking pamilya at sa aking pirma, makukuha niya ang maningning na tiket na iyon. Oo, excited na ako. Buong puso kitang susuportahan. Sagot ko na may malaking ngiti habang umiinom ng champagne. Ang lasa ng mamahaling champagne sa aking bibig ay tila napakapait. Wala namang hinaharap na kasama ka. Kung ipagmamalaki mo ang tiket sa maningning na hinaharap na iyon, pupunitin ko ito sa harap mo sa sandaling ikaw ay pinakadesperado. Teka, Celeste, tungkol sa flight nating pauwi. Bakit? Mukhang kailangan kong umuwi isang araw na mas maaga. May isang meeting na hindi ko talaga pwedeng palampasin para sa huling proseso bago ang assignment. Pasensya na talaga. Pero pwede bang umuwi ka na lang sa nakatakdang flight? Lihim akong ngumiti ng malamig. Naiintindihan ko. Plano niyang umuwi kasama ang kanyang kirida na si Clarissa. Papauwiin niya ang asawa ng mas huli para sila naman ang mag-enjoy ng matamis na oras sa eroplano. Kung trabaho, wala tayong magagawa. Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang mag-isa. Pasensya na talaga, Celeste. Napakamaunawain mong asawa. Pag-uwi ko sa Pilipinas, babawi ako sa'yo. Habang nakatingin sa mukha ni Mateo, inalala ko ang pakiramdam ng kanyang pasaporte sa loob ng aking handbag. Umuwi isang araw na mas maaga. Hindi, Mateo. Hindi ka makakauwi bukas, sa makalawa, o sa mga susunod pang araw. Oo, inaasahan ko ang pagbawi mo sa Pilipinas. Nang hindi napapansin ang tunay na kahulugan ng aking mga salita, masayang kumain ng steak si Mateo. Ang simoy ng hangin sa gabi ng Palawan ay kaaya-aya. Ngunit ang hindi nakikitang agwat sa pagitan namin ay naging isang malalim at madilim na bangin na hinding-hindi na mapupunan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ng Palawan na pumapasok sa siwang ng bintana ay nagpapakinang sa puting kumot. Isang puting ibon, ang marahang lumilipad sa asul na kalangitan. Ang mundo sa labas ay napakaganda at puno ng liwanag. Ngunit ang puso ko na nakahiga sa kama ay nananatiling lumulubog sa malamig at madilim na putik. Habang nagtutulog-tulugan, pinagmamasdan ko ang likod ni Mateo na nasa balkonahe. Nakapajama siya at may kausap sa smartphone. Bahagyang bukas ang salaming pinto at kasabay ng kaaya-ayang tunog ng alon, malinaw na naririnig ko hanggang sa silid-tulugan ang boses na lumalabas sa kanyang bibig na tinatakpan ng kamay. Clarissa, good morning. Oo, naging maayos. Nang sabihin kong uuwi ako isang araw na mas maaga, walang anumang pagdududa niyang sinabi. Kung trabaho, wala tayong magagawa. Napakadaling utuin ng babaeng yon. Sa pagtawa ni Mateo, tahimik kong kinuyom ang aking kamao sa ilalim ng kumot. Nakuha ko na ang katabing upuan sa flight pauwi, kaya mag-enjoy tayo ng husto sa huling gabi natin sa Palawan at sa loob ng eroplano. Pagkatapos ng kanyang malambing na boses, biglang naging malamig ang tono ni Mateo. Tungkol kay Celeste? Okay lang yon. Pagdating natin doon, gagawa ako ng dahilan para laging nasa trabaho at hindi umuwi. Hindi naman siya magkakaanak. May sakit siya kaya baog. Muli ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking dibdib na parang matalim na patalim. Kahit na narinig ko na kahapon, hindi kumukupas ang sakit sa tuwing maririnig ko ito. Sa totoo lang, magiging abala kung may anak sa lugar ng assignment. Gastos at abala sa pag-aayos ng eskwelahan, at kung ano-ano pa. Magiging sagabal lang sa aking career. Sa puntong iyon, maganda na baog siya. Hindi siya magiging hadlang sa aking karera. Bilang isang palamuting asawa, siya ang may pinakamagandang cost performance. Cost performance na palamuti. Baog na babae. Baog na babae.
Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay walang anumang bakas ng puso ng isang tao. Alam niya kung gaano ako nag-alala, kung gaano ko sinumpa ang aking katawan, at kung gaano ako natakot nang ipagtapat ko ito sa kanya. Ang gabing iyon kung saan niyakap niya ang aking nanginginig na balikat at sinabing, sapat na sa akin na nandyan ka. Mabuhay tayong dalawa. Siya ay isang perpektong manloloko para gamitin ang lahat sa akin. Pero, pagkatapos ng ilang taon, kapag matatag na ang aking posisyon, gagawa ako ng dahilan para iwanan siya. Hanggang sa panahong iyon, magpapanggap akong isang mabait na asawa at sasamantalahin ang kapangyarihan at tiwala ng kanyang pamilya. Pagkasabi nito, ibinaba ni Mateo ang telepono at pumasok mula sa balkonahe. Agad akong nagpikit at nagpanggap na mahimbing na natutulog. Ang himbing ng tulog. Tanga. Narinig ko ang isang malamig na boses na tumitingin sa akin mula sa itaas at isang tunog ng pagtawa sa ilong. Tila minamaliit ni Mateo ang aking natutulog na mukha. Pagkatapos ay basta na lang itinapon ang kanyang smartphone sa side table at pumasok sa banyo para maligo. Sa sandaling marinig ko ang tunog ng tubig, bumangon ako mula sa kama at kinuha ang smartphone na iniwan niya. Karaniwan, hindi niya ito iniiwan. At mahigpit itong nakalock gamit ang isang passcode. Ngunit marahil ay kampante siyang mahimbing akong natutulog. Ang screen ay malapit ng automatikong mag-lock at nasa estado ito ng paglipat mula sa call history app patungo sa message app. Kinuha ko ang aking sariling smartphone at pilit na pinipigilan ang aking nanginginig na mga kamay. Binuksan ang camera. Ang nakadisplay sa screen ay ang maraming bastos na palitan ng mensahe. Sana matulog na ang asawa mo. Gusto na kitang makita, Mateo. Ako rin. Hindi ko kayang yakapin ang baog na yon. Gusto ko nang makita si Clarissa. Baog. Sa sandaling makita ko ang salitang iyon, may isang bagay na tuluyang pumutok sa aking isipan. Hindi kalungkutan. Ito ay 100% purong, tahimik at malamig na galit. Gamit ang isang silent camera na nakatakdang hindi gumawa ng tunog ng shutter, sunod-sunod kong kinunan ng litrato ang screen. Ang 3 beses na pangangaliwa sa Palawan, ang mga masasakit na salita tungkol sa akin, ang lihim na pagkikita sa hotel, at kahit na ang plano kung paano ako lolokohin. At sa huli ay itatapon, pagkatapos makumpirma ang kanyang assignment. Lahat ay malinaw na nakasulat. Isang perpektong ebidensya ng pangangalo niya at masamang hangarin na hindi matatakasan. Agad kong ipinadala ang lahat ng data ng imahe sa email address ni Tito Ramon. Karagdagang ebidensya. Sa pamamagitan nito, hindi na siya makakatakas. Nang pindutin ko ang send button na may kasamang maikling mensahe, naramdaman kong bahagyang gumaan ang mabigat na ulap sa aking puso. Ang kabayaran sa ganitong uri ng panloloko ay hindi mura. Habang tinatawanan at niyuyurakan ako bilang baog, seryoso ka bang naniniwala na makakalakad ka patungo sa isang maningning na hinaharap? Habang tinatrato mo ako na parang isang disposable na kasangkapan, iniisip mo bang ikaw lang ang magiging masaya? Nang matapos kong kunan ng litrato at ipadala ang ebidensya, ibinalik ko ang smartphone sa orihinal nitong posisyon nang walang anumang pagbabago at muling humiga sa kama. Kumalma ang tibok ng aking puso at ang aking isip ay nakakatakot na malinaw. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Mateo na katatapos lang maligo, masayang humuhuni. Mateo, good morning. Sabi ko habang kinukusot ang aking mga mata. Nagpapanggap na isang inosente at walang alam na asawa. Good morning, Celeste. Nakatulog ka ba ng maayos? Ang ganda ng umaga sa Palawan. Oo, napakaganda. Dahil nasa tabi kita, Mateo, nakatulog ako ng mahimbing. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin ay puno ng kunwaring kabaitan. Ngunit alam ko na ang pangit na katotohanan na nakatago sa likod nito. Titingnan natin kung hanggang kailan magtatagal ang iyong kampanteng ngiti. Sige, Mateo. Habang minamaliit mo ako bilang isang tangang asawa na walang alam, tahimik kong huhukayin ang lahat ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Sa sandaling ang iyong buhay ay bumagsak at mawala ang lahat sa iyo, panonoorin ko ito mula sa pinakamagandang upuan.
Sa hapon ng kalagitnaan ng aming pananatili sa Palawan, sa kabila ng matinding sikat ng araw, ang aking puso, na tinawag sa lounge ng hotel, ay tila dinadaganan ng mabigat na presyon. Celeste, pasensya na sa biglaan, pero pwede mo bang pirmahan ang dokumentong ito ngayon dito? Si Mateo, na nakaupo sa tapat ko, ay naglatag ng isang tablet at ilang piraso ng papel sa mesa, at seryosong tumingin sa akin. Iyon ay ang huling kasunduan at kontrata ng garantor na isusumite sa kumpanya para formal na kumpirmahin ang kanyang overseas assignment. Garantor. Hindi ba't nakapirma na ako sa isang katulad na dokumento noon? Iyon ay para sa paunang pagsusuri. Ito ang pinal na bersyon. Ito ay para kumpirmahin muli ng kumpanya ang pahintulot ng pamilya ng assignee at ang matatag na suporta. Kailangan ng pangalan ng tatay mo at ang iyong pirma, Celeste, sabi ni Mateo, at pagkatapos ay kinuha ang aking kamay at marahang hinaplos ito na parang nagmamakaawa. Celeste, alam mo kung gaano ito kahalaga para sa aking karera, hindi ba? Ang kanyang mga mata ay tulad ng isang mabait na asawa. Ngunit sa kanyang mga salita ay may isang malakas na presyon na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Noong ang mga magulang ko ay naiinip na makita ang mukha ng kanilang apo, ako ang humarap at ipinagtanggol ka, hindi ba? Noong nalaman kong hindi ka maaaring magkaanak, tinanggap ko ang lahat at pinili ka. Nagpasya akong pasanin ang iyong sakit at mabuhay kasama ka. Iyon ay isang napakawalang hiyang karahasan ng mga salita. Sa katotohanan, walang anumang presyon mula sa kanyang mga magulang at hindi niya ako kailanman ipinagtanggol. Lahat ay kasinungalingan para iparamdam sa akin ang utang na loob at kontrolin ako. Alam niyang mayroon akong malalim na pagkakasala tungkol sa aking katawan, kaya't sinasamantala niya ito para isara ang lahat ng aking mga daan. Tulad ng pagsuporta ko sa iyo, ngayon ay pagkakataon mo namang suportahan ako. Sa pirma na ito, magiging perpekto ang ating hinaharap, para sa iyo at para sa akin. Hindi ba talaga napapansin ng lalaking ito kung gaano kalupit ang kanyang sinasabi? Ang galit at pagduwal na umaakyat mula sa aking lalamunan. Pilit kong nilunok ito. Kung tatanggihan ko siya ngayon at sasabihing, alam ko ang lahat, ano kaya ang mangyayari? Ngunit kung hindi ako pipirma rito, mananatiling nakabinbin ang kanyang overseas assignment upang maiakyat siya sa pinakamataas na lugar at pagkatapos ay itulak siya mula roon. Kailangan kong ganap na itali sa kanyang leeg ang malakas na kadenang ito na tinatawag na garantor. Oo, naiintindihan ko. Para sa iyo, Mateo, kung ako lang masaya akong pipirma. Pilit kong pinigilan ang aking nanginginig na mga kamay. Kinuha ang fountain pen at isinulat ang aking pangalan sa dokumento. Sa sandaling iyon, isang hindi maitatagong kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Mateo. Salamat, Celeste, sa pamamagitan nito. Kapag naipadala ko na ang data sa headquarters ng kumpanya bukas, ganap ng kumpirmado ang aking assignment sa Singapore. Ikaw talaga ang pinakamagandang asawa. Pinakamagandang asawa. Hindi, pinakamagandang kasangkapan. Marahil. Si Mateo na nasisiyahan ay itinago ang mga dokumento sa kanyang bag at sinabing, sasagutin ko lang ang ilang email ng trabaho, kaya mag-relax ka muna rito at uminom ng tsaa at mabilis na bumalik sa silid. Ako, na naiwang mag-isa, ay nakatingin sa malamig na tsaa at naramdaman ang pagkawala ng lakas sa aking buong katawan. Malapit na ang aking limitasyon sa pag-iisip. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang pekeng ngiti, umuulit sa aking tainga ang tawa at ang mga salitang baog na babae. Hanggang kailan ko pa kailangang tiisin ang parang impyernong palabas na ito? Excuse me? Ikaw ba ang asawa ni Sir Mateo? Bigla akong tinawag mula sa itaas at itinaas ang aking mukha. Nakatayo doon ang isang babaeng may magandang pangangatawan na nakasuot ng isang marangyang sleeveless na damit. Sa matamis na amoy ng pabango na nagmumula sa kanya, agad kong nalaman. Walang duda. Ito si Clarissa, ang kerida ni Mateo. Nagkita pa tayo sa Palawan, anong pagkakataon? Ako si Clarissa, dating kasamahan ni Mateo. Sabi niya. At nang hindi man lang hinihintay ang aking sagot, umupo siya sa bakanting upuan sa tapat ko. Madalas kong naririnig ang tungkol sa iyo mula kay Mateo. Napakabait at mahinhin mo raw. Pero sa personal, mukha kang medyo pagod.
May isang pekeng ngiti sa mga labi ni Clarissa, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na sinusuri at minamaliit ako. Sinadya niyang magpakita sa akin para direktang hamunin ako, ang tunay na asawa, at magpakasawa sa kanyang pakiramdam ng superioridad. Medyo jet lag lang siguro. Salamat sa iyong pag-aalala. Hindi ka taka-taka. Si Mateo ay napaka-energetic sa trabaho at pribadong buhay, kaya sigurado akong mahirap para sa asawang sumunod sa kanya. Mahilig talaga siya sa mga bata, at dati niyang sinasabi na pangarap niyang makipag-catch sa kanyang anak. Sadyang tinakpan ni Clarissa ang kanyang bibig at idinagdag na may paumanhin, ay, pasensya na. Masakit pala sa iyo ang paksang iyon. Iyon ay isang mas direktang at matalim na paninira kaysa sa mga salita ni Mateo. Ay, Mateo, ay, Mateo, ay, dad, may, Mateo, ay, dad, may, 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 may. Tila nasisiyahan siyang sakta ng aking pinakamahinang bahagi. Sa tingin ko, ang taong tunay na makapagpapasaya kay Mateo ay ang isang taong kayang gampanan ang kanyang papel bilang isang tunay na babae. Hindi ba mahirap din para sa iyo na ipagpatuloy ang isang kasal na pormalidad lang? Sa ilalim ng mesa, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Sa sobrang lakas na halos bumaon ang aking mga kuko sa aking palad, napapaligiran ako ng mga kaaway sa ilalim ng mental na dominasyon ng aking asawa at direktang pang-iinsulto mula sa kanyang kerida. Ang aking puso ay sumisigaw. Gusto kong ibuhos ang tsaa sa mukha ng babaeng ito ngayon din. Gusto kong isigaw na matagal ko nang alam ang kanilang maruming relasyon. Ngunit, huminga ako ng malalim, itinaas ang aking mukha, at tahimik na ngumiti kay Clarissa. Huwag kang mag-alala, pinili ako ng aking asawa bilang kanyang asawa. Alam niya kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Sa aking hindi inaasahang kalmadong tugon, bahagyang kumunot ang noo ni Clarissa sa inis. Marahil ay inaasahan niyang iiyak ako o magwawala. Well, enjoyin mo na lang ang posisyon mo bilang asawa habang nandyan pa. Sabi ni Clarissa na tila naiinip, tumawa sa ilong, at umalis sa lounge na may matataas na takong. Nang mawala siya sa paningin, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag, nanginginig ang buong katawan ko. Malapit nang tumulo ang aking mga luha dahil sa kahihiyan at galit, ngunit hinding-hindi ako iiyak. Anang atawala, habang mas lalo nila akong ginigipit at minamaliit, mas lalong lumalakas ang epekto ng aking inihandang bomba. Malapit na, matatapos na ang lahat. Kinuha ko ang aking smartphone at tiningnan ang maikling mensahe mula kay Tito Ramon. Ang divorce papers, ang demand letter para sa danyos, at ang registered mail para sa kumpanya ay handa na lahat. Hinihintay ko na lang ang iyong senyales. Tumingin ako sa asul na dagat ng Palawan mula sa bintana ng lounge. Ang aking pirma ay nakalagay na sa dokumentong nagkukumpirma sa overseas assignment ni Mateo. Wala nang atrasan. Habang sila ay nagtatawanan, iniisip na ganap na nila akong kontrolado. Ang oras ng paghihiganti ay tahimik at tiyak na papalapit. Ang gabi sa Palawan ay napakalalim at tahimik. Sa katabing kama, si Mateo, na bahagyang amoy alak, ay mahimbing na natutulog. Sa hapunan, nagdiwang siya ng maaga para sa kanyang assignment sa Singapore at uminom ng maraming baso ng mamahaling alak. Pagbalik sa silid, agad siyang bumagsak sa kama at ngayon ay humihilik ng malakas. Nang makumpirma kong tulog na siya, dahan-dahan akong bumangon sa kama ng walang ingay. Maingat akong naglakad patungo sa banyo, isinara ang pinto at nilak ito. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa malamig na marmol ng lababo at tiningnan ang aking mukha sa salamin sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Wala na roon ang imahe ng isang asawang nag-aalala sa reaksyon ng kanyang asawa. Ang aking mga mata ay malamig at malinaw na nakatingin sa katotohanan. Bahagyang nag-vibrate ang aking smartphone at lumitaw ang isang mensahe mula kay Tito Ramon sa screen. Celeste, natanggap ko na ang larawan ng kopya ng guarantor form at consent form na pinirmahan mo ngayon. Kumpleto na ang paghahanda. Magaling ang ginawa mo. Huminga ako ng bahagya at nag-type ng sagot. Salamat, Tito.
Salamat sa pagtatrabaho mo kahit gabi na. Perpekto na rin ang paghahanda para sa pagsusumbong sa kanyang kumpanya. Alam lang ni Mateo na ang aking pamilya ay mayaman at nagpapatakbo ng isang matagal ng negosyo sa probinsya. Pinili niya ako bilang asawa dahil lamang sa mababaw na dahilan na may abogado sa aming mga kamag-anak at matatag ang aming background. Gayunpaman, hindi niya alam ang tunay na katayuan ng aking pamilya at ang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nito at ng kanyang sariling kumpanya. Ang aking yumaong lolo ay isa sa mga nagtatag ng isang malaking logistics group na matagal nang pangunahing kliyente ng conglomerate kung saan nagtatrabaho si Mateo. Sa kasalukuyan, isang kamag-anak namin ang namamahala sa negosyo, ngunit ang aking ama, bilang isang malaking shareholder, ay may malakas pa ring impluwensya at madalas dumalo sa mga board meeting. Para sa kumpanya ni Mateo, ang logistics company na itinatag ng aking lolo ay isa sa kanilang pinakamahalagang kliyente na hindi nila dapat galitin. Ang tunay na dahilan kung bakit mahigpit na hinihingi ng kumpanya ang isang garantor at katatagan ng pamilya bilang ganap na kondisyon para sa overseas assignment ni Mateo ay hindi lamang para maiwasan ang mga problema sa lugar ng assignment. Ito ay dahil sa matinding takot na ang isang taong may mataas na posisyon tulad ng susunod na head ng Singapore branch ay magkaroon ng iskandalo na magdudungis sa pangalan ng kumpanya. At sa consent form ng garantor na pinapirmahan sa akin ni Mateo ngayon, may isang maliit ngunit napakahalagang sugnay na nakasulat. Ang garantor ay maaaring agad na bawiin ang garantiya kung ang taong ginagarantiyahan ay lumabag sa mga tuntunin ng kontratang ito o gumawa ng isang kilos na lubhang nakakasira sa tiwala ng lipunan. Ang plano na binuo namin ni Tito Ramon ay ganito. Sa sandaling subukan ni Mateo na umuwi mula sa Palawan o agad pagkatapos niyang makauwi, magpapadala si Tito Ramon ng isang registered mail sa HR department at sa mga executive ng kumpanya. Kasama roon ang mga tiyak na ebidensya tulad ng mga litrato at mensahe ng pangangalunya ni Mateo kay Clarissa at ang mga talaan ng matinding mental na pang-aabuso at pang-iinsulto sa kanyang asawa. Bukod pa rito, isang malakas na legal na abiso ang ipapadala na nagsasabing hindi na namin maaaring ipagpatuloy ang pagiging garantor para sa isang taong may ganitong kakulangan sa etika. Kaya sa araw na ito, binabawi na namin ang pagiging garantor at agad na magsasampa ng diborsyo. Hindi lang mawawalan siya ng garantor. Nangangahulugan din ito ng isang kumpletong pagtalikod mula sa asawang kamag-anak ng kanilang pinakamahalagang kliyente. Ang kumpanya ay hindi lamang kakanselahin ang assignment ni Mateo, kundi ganap ding aalisin ang kanyang lugar sa loob ng kumpanya. Sa modernong panahon kung saan mahigpit na sinusunod ang compliance, walang posisyon na natitira para sa isang empleyado na nagtaksil sa isang makapangyarihang garantor at ginawang kaaway ang isang pangunahing kliyente ng kanilang kumpanya. Sigurado ka na ba talaga rito? Kapag ginawa natin ito, tapos na ang buhay niya sa lipunan. Hinding-hindi na siya makakabalik sa kanyang elite na landas. Dumating ang huling kumpirmasyon mula kay Tito Ramon. Muli akong tumingin sa aking sarili sa salamin. Baog na babae. Bilang isang palamuti, siya ang may pinakamagandang cost performance. Muling umalingaw-ngaw sa aking isipan ang kanyang malupit na mga salita. Dati, labis akong nag-alala tungkol sa aking katawan. At iniisip ko pa na handa akong isakripisyo ang aking sarili para mahalin ng aking asawa. Naramdaman ko na parang inagaw sa akin ng katotohanang, hindi ako magkaanak ang lahat ng aking halaga bilang isang babae. Seryoso akong naniwala na kung iwanan niya ako, wala nang matitira sa akin. Ngunit ngayon, iba na. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung kaya niyang magkaanak o hindi. Ang aking halaga ay nasa aking puso, sa aking sariling dignidad. Wala na akong balak na ialay kahit isang segundo ng aking buhay sa isang lalaki na yumurak dito, tumawa, at ginamit ako para sa kanyang sariling pagnanasa. Oo, gawin mo na. Walang awa. Dudurugin ko ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya. Nag-type ako ng walang anumang pag-aalinlangan at malakas na pinindot ang send button. Binuksan ko ang aking handbag na nakalagay sa tabi ng lababo. Sa loob nito, tahimik na nakalagay ang pasaporte ni Mateo na may maroon na pabalat na kinuha ko noong araw na dumating kami sa hotel na ito. Nang kunin ko ito at haplusin ang pabalat, naramdaman ko ang malamig na pakiramdam sa aking mga daliri. Bukas,
Uuwi siya isang araw na mas maaga, kasama ang kanyang kerida na si Clarissa, sa ilalim ng kasinungalingan na mayroon siyang huling meeting bago ang assignment, at iiwanan akong mag-isa. Bukas, mag-iimpake siya ng masigla. Isusuot ang perpektong maskara ng isang mabait na asawa. Magpapaalam sa akin at magaan ang loob na pupunta sa airport. Pangarap niya ang isang matamis na flight kasama ang kanyang kerida. Pipila siya sa check-in counter ng Puerto Princesa International Airport at doon niya unang mapapansin na ang pinakamahalagang bagay na dapat niyang hawak, ang kanyang lifeline, ay wala. Ang pagkawala ng pasaporte ay hindi isang simpleng kapabayaan. Para sa isang elite na empleyado na malapit nang magkaroon ng overseas assignment, ang hindi maayos na pangangalaga sa pasaporte ay isang malaking pagkakamali na kailangang iulat sa kumpanya. At kung iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagkahuli sa huling kontrata bago ang assignment, wala nang puwang para sa anumang dahilan. Isinara kong mabuti ang zipper ng aking handbag at ngumiti ng malamig. Ang perpektong inihandang bitag patungo sa impyerno ay malaki nang nakabukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintaying tumalon siya sa butas na iyon nang may ngiti sa kanyang mukha. Sige, Mateo. Ang iyong sinasabing maningning na hinaharap. Oo, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Ipakita mo ang iyong pinakamagandang desperadong mukha sa check-in counter bukas. Pinatay ko ang ilaw sa banyo at tahimik na bumalik sa silid tulugan. Mula sa labas ng bintana, ang mahinang tunog ng alon ng Palawan ay tahimik na umalingaw-ngaw na parang binabasbasan ang dramatikong climax na magaganap. Ang kalangitan ng Palawan ay perpektong maaliwalas. Walang kahit isang ulap. Habang sinisikatan ng araw na pumapasok sa silid ng hotel, abala si Mateo sa pag-iimpake para sa kanyang pag-uwi. Mula sa kanyang likod habang naglalagay ng mga gamit sa kanyang branded na maleta, hindi maitatago ang kanyang pananabik para sa flight kasama ang kanyang kerida. Pasensya na talaga, Celeste, na mauuna akong umuwi. Ang huling meeting bago ang assignment, kailangan talaga akong dumalo. Gumawa si Mateo ng ekspresyon ng isang abala at responsableng elite na empleyado at lumingon sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho ang pinakamahalaga. Galingan mo sa meeting. Aten. Uuwi ako ng mag-isa bukas. Salamat, Celeste. Ang iyong kabaitan ang laging nagliligtas sa akin. Pagdating ko sa Maynila, tatawagan kita agad. Marahang niyakap ni Mateo ang aking balikat at hinalikan ang aking noo. Samo, habang nararamdaman ang pagduwal sa kanyang pekeng pagmamahal, ipinakita ko ang isang perpektong ngiti ng asawa at hinatid siya. Nang isara ang pinto at mawala ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo, agad akong nagtungo sa lababo at hinugasan ang aking mukha. Ngayon, magsisimula na ang palabas. Nag-order ako ng mainit na herbal tea mula sa room service at umupo sa deck chair sa balkonahe. Habang nakatingin sa asul na dagat, iniisip ko kung ano na ang ginagawa niya ngayon. Samantala, sa departure lobby ng Puerto Princesa International Airport, puno ng mga biyahero. Pagkababa ni Mateo sa taxi, maingat siyang naglakad patungo sa kanilang tagpuan. Sa likod ng isang poste, naghihintay sa kanya si Clarissa na may suot na malaking salaming pang-araw. Mateo, ang tagal mo! Kanina pa ako naghihintay. Pasensya na. At ayaw akong paalisin ng tanga kong asawa. Nagpapaalam pa sa may pinto. Kinailangan ko pang bulahin para makawala. Si Dantilili lang eh. Sumimangot si Clarissa, ngunit agad nang ngumiti nang may panunukso. Talagang walang alam ang asawa mo, no? Na magkatabi tayo sa business class at iinom ng champagne pa uwi. Oo, dahil sa manhid na babaeng yon, magiging maganda ang flight natin. Tara, mag-check-in na tayo at mag-relax sa lounge. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa business class counter ng airline. Kaunti lang ang nakapila at agad na dumating ang kanilang pagkakataon. Isang nakangiting ground staff ang magalang na humingi ng kanilang mga pasaporte sa Ingles. Oh, Mateo, ang pasaporte mo, sabi ni Clarissa habang inilalagay ang kanyang pulang pasaporte sa counter. Ngumiti si Mateo nang may kumpiyansa at binuksan ang zipper ng kanyang mamahaling clutch bag. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng bulsa kung saan niya laging inilalagay ang kanyang pasaporte. Ngunit ang naramdaman lamang niya ay ang tela ng bag.
bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Muli niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa. Wala. Hinanap niya sa katabing bulsa. Wallet, smartphone, business card holder, candies. Ngunit ang pamilyar na maroon na pasaporte ay wala saan man. Kakaiba. Sigurado akong inilagay ko rito. Dahan-dahang nawala ang kumpiyansang ngiti ni Mateo. Inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang bag sa maliit na mesa sa tabi ng counter. Binuksan ang kanyang wallet, tiningnan ang likod ng kanyang smartphone case. Sinuri rin ang mga bulsa ng kanyang jacket at pantalon, kinakapkapan ang mga ito na parang baliw. Wala. Imposible. Wala. Hoy, Mateo, anong nangyayari? Bilisan mo, naghihintay na ang mga tao sa likod natin. Inis na sabi ni Clarissa, ngunit hindi ito naririnig ni Mateo. Naramdaman niya ang pagtulo ng pawis sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay kumakabog nang napakabilis na parang sisirain ang kanyang mga tadyang. Teka. Baka nasa maleta. Marahas na binuksan ni Mateo ang kanyang malaking maleta at inilabas ang mga damit at souvenir. Ang mga ibang pasahero ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Sinuri niya ang lahat ng damit, papeles. Ngunit wala ang pasaporte. Sir, kung hindi niyo maipapakita ang inyong pasaporte, hindi po namin mapoproseso ang inyong boarding. Ang kalmadong boses ng ground staff ay parang bumagsak mula sa itaas. Teka lang. Sigurado akong nandito lang. Kahapon, nasa bag ko pa. Isang masamang senaryo ang biglang pumasok sa isip ni Mateo. Paano kung hindi siya makasakay sa eroplanong ito? Bukas ng umaga, mayroon siyang huling contract signing at meeting sa mga executive sa headquarters sa Maynila. Ang pagiging huli o pagliban dito ay isang hindi katanggap-tanggap na pagkakamali para sa kumpanya. At kung ang dahilan ay, nawala ko ang aking pasaporte sa Palawan kaya hindi ako makauwi. Alam niya kung paano ito huhusgahan ng mahihigpit na mga executive. Ang kanyang assignment ay agad nakakanselahin at maaaring ma-demote pa siya dahil sa kakulangan ng pangunahing kakayahan sa pamamahala. Hindi maaari! Hindi pwedeng dito magtapos ang buhay ko! Sigaw ni Mateo habang nanginginig ang kamay na humawak sa kanyang smartphone. Iisa lang ang taong maari niyang tawagan. Ang kanyang asawang si Celeste na naiwan sa hotel. Baka nahulog lang sa kung saang lugar sa silid. Kung ipapahanap niya ito at ipapadala agad sa pamamagitan ng taxi, baka umabot pa siya. Ang tunog ng pagring ay walang tigil. Sagutin mo, please. Bilisan mo. Sagutin mo, Celeste. Samantala, sa balkonahe ng hotel, habang payapang umiinom ng herbal tea, ang aking smartphone sa mesa ay nagsimulang tumunog ng malakas. Ang pangalan ni Mateo ay kumikinang sa screen. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa at tiningnan lamang ang screen. Ang tawag ay tumagal ng ilang segundo, pagkatapos ay naputol, at agad na muling tumunog na parang baliw. Nakikita ko sa aking isipan ang kanyang itsurang nagpapanik at hindi ko maiwasang matawa ng bahagya. Nag-aalala ka na, Mateo. Pero wala kang magagawa. Pinindot ko ng matagal ang power button ng aking smartphone at ganap itong pinatay. Nagdilim ang screen at bumalik ang katahimikan. Ang deadline para malaman ng kumpanya ang katotohanang nawala ang kanyang pasaporte ay malapit na. Peste, bakit hindi niya sinasagot? Celeste, sagutin mo! Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa lobby ng Puerto Princesa International Airport. Ilang beses man siyang tumawag, ang tanging naririnig niya mula sa telepono ng kanyang asawa ay isang malamig na anunsyo na nagsasabing, "The number you have dialed is either unattended or out of coverage area." Ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay pumasok sa kanyang mga mata. Ang likod ng kanyang damit ay basang-basa na ng malamig na pawis. "Sir, we are very sorry. But the check-in counter is now closed. We cannot wait any longer," sabi ng isang babaeng ground staff sa isang formal at medyo malamig na tono. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan sa isip ni Mateo. Teka, 5 minuto pa. O kahit 3 minuto lang. Sigurado akong dadalhin ng asawa ko ang pasaporte mula sa hotel. We understand your situation, sir, but it's against the rules. We are sorry. Yumuko ang staff at walang pakundangang inilagay ang counter-closed sign. Tapos na! Hindi siya makakasakay sa eroplano. Hindi siya aabot sa huling meeting bukas ng umaga.
Ang katotohanang iyon ay bumagsak ng mabigat sa balikat ni Mateo. Hoy, Mateo! Anong gagawin natin? Tanong ni Clarissa na naiinip. Anong gagawin? Wala tayong magagawa. Walang pasaporte, hindi makakasakay sa eroplano. Kailangan kong pumunta sa embahada, mag-file ng report at mag-apply para sa bago. Ha? Embahada? Gaano katagal yon? May trabaho ako bukas ng hapon. At saka, kung maiiwan ako rito, pagdududahan ako ng kumpanya ko. Nagmura si Clarissa at sinipa ang malaking maleta ni Mateo habang hinihila ang sarili niyang bag. Mauuna na ako. I-enjoy ko na lang mag-isa ang business class. Hindi mo man lang maalagaan ang pasaporte mo. Nakakainis ka. Teka, Clarissa, iiwan mo ako ritong mag-isa? Siyempre, kasalanan din niya ng asawa mo. Hindi niya inalagaan. Walang kwentang asawa. Sige na. Malamig na sabi ni Clarissa at umalis patungo sa security check nang hindi man lang lumingon. Ang naiwan ay isang magulong maleta at si Mateo na nakatayo roon, bagsak ang loob. Ang relasyon sa isang kerida ay mababaw. Kapag nawala ang pera at kapangyarihan, agad itong masisira. Nalaman niya ang katotohanan ito sa pinakamasamang pagkakataon. Peste! Anong ginagawa ni Celeste sa hotel? Hindi sinasagot ang telepono. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Marahas na inilagay ni Mateo ang mga gamit sa kanyang maleta at tumakbo patungo sa sakayan ng taxi. Ang kanyang isip ay puno ng gulat at makasariling galit sa kanyang asawa. Ibinabaling niya ang lahat ng sisi sa kanyang asawang hindi sumasagot sa telepono, sa halip na akuin ang responsibilidad sa pagkawala ng kanyang pasaporte. Samantala, payapa kong pinagmamasdan ang asul na dagat ng Palawan mula sa bintana ng taxi. Nag-check out ako sa hotel kung saan kami nanatili pagkaalis ni Mateo. Ang lahat ng aking gamit ay nasa trunk ng taxi at papunta na ako ngayon sa isang mas mataas na uri ng hotel sa ibang lugar. Binuksan ko ulit ang aking smartphone. Mahigit 50 missed calls mula kay Mateo ang nasa screen. Isang bagyo ng mga mensahe na puno ng pag-aalala ang dumating. Celeste, nasaan ka? Sagutin mo ang telepono, hanapin mo ang pasaporte. Tiningnan ko lang ito ng malamig at binaliwala ang lahat. Pagkatapos ay tinawagan si Tito Ramon. Celeste, nakalis ka na ba sa hotel? Oh, papunta na ako sa bago kong hotel. Siguradong impyerno na ang nararanasan niya sa airport ngayon. Ni-block ko na ang numero niya, kaya hindi na niya ako matatawagan. Mabuti. Kung ganoon, kikilos na tayo ayon sa plano. Kaninang umaga, ipinadala ko na ang registered mail sa HR head at sa mga kinauukulang executive ng kumpanya ni Mateo. Dahil special delivery ito, malapit na itong dumating sa kanila. Ang kalmadong boses ni Tito Ramon ay nagsasabing nasa huling yugto na kami ng plano. Sa pagdating ng registered mail, magkakabisa na rin ang aking pagbawi bilang guarantor, tama? Oo, at kasama roon ang mga litrato ng ebidensya ng pangangalunya at ang mga talaan ng moral harassment sa iyo. Kapag nakita ito ng compliance committee ng kanilang kumpanya, agad itong magiging malaking problema. At kapag nalaman nilang ang biktima ay ang anak ng kanilang pinakamahalagang kliyente, ang logistics group, magpapanik sila. Sumandal ako sa upuan ng taxi at bahagyang tumawa. Nakausap ko na rin si Papa tungkol sa lahat. Galit na galit siya. Kaya siguradong magkakaroon ng malaking pressure sa kumpanya ni Mateo na magtatanong kung anong klaseng training ang ibinibigay nila sa kanilang mga empleyado. Ngayon, marahil ay abala si Mateo sa pag-iisip ng dahilan kung paano niya iuulat sa kumpanya na hindi siya makauwi dahil nawala ang kanyang pasaporte. Ngunit, kahit anong sabihin niya, huli na ang lahat. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay ganap ng gumuho. Ibinaba ko ang telepono at bumaba sa entrance ng bagong hotel. Isang malambot na hangin ang marahang naglaro sa aking buhok. Ang mga nakaraang taon, kung saan sinumpa ko ang aking katawan at nabuhay sa takot sa reaksyon ng aking asawa, ay tila isang kasinungalingan habang nararamdaman ko ang paglaya. Samantala, nagmamadaling bumaba si Mateo sa taxi at tumakbo sa entrance ng dating hotel. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga bisita at bellboy. Sumakay sa elevator at paulit-ulit na pinindot ang buton para sa palapag ng kanilang suite. Celeste!
Celeste? Nandyan ka ba? Buksan mo! Pagdating sa harap ng silid, malakas na kinalampag ni Mateo ang pinto at sumigaw, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Sa sobrang pag-aalala, ginamit niya ang extrang card key na kinuha niya mula sa front desk at marahas na binuksan ang pinto. Pagpasok ni Mateo sa silid, natigilan siya. Walang tao. Hindi lang iyon, ang kama ay maayos, ang sala ay malinis, at hindi lang maleta ni Celeste, kundi pati na rin ang kanyang mga makeup at personal na gamit ay nawala lahat. Para bang walang sino man ang nanatili sa silid na iyon. Ano to? Anong nangyayari? Lito si Mateo habang tinitingnan ang paligid. Isang piraso ng hotel stationery ang nakita niya sa mesa. Nanginginig niyang kinuha ito. Nakasulat dito sa maayos na sulat kamay ni Celeste, ang isang pangungusap lang. Ang lahat ng mahahalaga sa iyo ay nasa akin na. Paalam. Ha? Isang tulalang tunog ang lumabas sa bibig ni Mateo. Mahahalagang bagay. Pasaporte. Imposible. Si Celeste? Ang mahinhin at sunod-sunuran kong asawa? Isang lamig ang gumapang sa kanyang likod. Bakit? Paano? Kailan pa niya nalaman? Sa sandaling iyon, ang smartphone sa bulsa ni Mateo ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Nagulat siya at tiningnan ang screen. Ang numero ng HR department ng kanilang headquarters sa Maynila ang nakadisplay. Halos mabitawan niya ang kanyang smartphone sa takot. Wala pa siyang naiisip na dahilan para sa kanyang pagliban sa meeting bukas. O bago pa man, bakit siya tinatawagan ng HR sa ganitong oras? Nanginginig niyang pinindot ang call button at dahan-dahang inilagay ang smartphone sa kanyang tainga. An. Hello? Si Mateo po ito. Mateo, itigil mo na ang pagpapasarap mo sa Palawan at umuwi ka na agad. Hindi, wala ka ng lugar sa kumpanyang ito. Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay ang boses ng HR head, malamig na parang yelo at puno ng matinding galit. Iyon ang sandali kung kailan ang mga gulong ng buhay ni Mateo ay ganap nang nasira ng hindi na maaayos. Mula sa kabilang panig ng smartphone, umalingaw-ngaw ang malupit na boses ng HR head. Naramdaman ni Mateo na nawalan ng dugo ang kanyang buong katawan. Umuwi? Anong ibig ninyong sabihin? Pilit niyang ipinagsigawan ang kanyang tanong. Huwag kang magkunwari, Mateo. Isang malakas na sigaw ang halos makabasag sa kanyang eardrum. Ngayong umaga, may dumating na registered mail sa headquarters. Dahil sa mga salitang iyon, malakas na kumabog ang puso ni Mateo. Registered mail? Kanino galing? Mula sa iyong asawa at sa kanyang abogadong kinatawan. Parang pinukpok ng malaking martilyo ang kanyang ulo. Nagpadala si Celeste ng registered mail? Ang mahinhin at sunod-sunuran niyang asawa? Lahat ng ebidensya ng iyong pangangalunya, ang detalyadong talaan ng iyong masamang moral harassment sa iyong asawa, lahat ay detalyadong nakasulat doon. Nawalan ng lakas ang mga binti ni Mateo at napaluhod siya. Hindi po totoo yan, sir. Isang hindi pagkakaunawaan lang po ng asawa ko. Maniwala po kayo sa akin. Tumahimik ka. Huwag ka nang magdahilan. Nasa sukdulan na ang galit ng HR head. Wala ka nang matatakbuhan. Kumpleto ang mga litrato at audio data. At ang pinakamalaking problema ay ang tungkol sa iyong garantor. Nanuyo ang lalamunan ni Mateo sa takot. Ang ganap na kondisyon para sa kanyang overseas assignment, ang garantor. Kasama ang pagbawi ng garantiya mula sa iyong asawa. Opisyal itong tinanggap ngayong araw. IDN. Ibig sabihin, kanselado na ang iyong assignment sa Singapore. Ang tiket patungo sa maningning na Singapore ay nawala. Nagdilim ang paningin ni Mateo. Teka po, pakiusap sir. Kakausapin ko po ng maayos ang asawa ko pag uwi ko sa Pilipinas. Kaya pakiusap, wag niyo munang kanselahin ang assignment ko. Hindi mo ba naiintindihan ang iyong sitwasyon? Ang boses ng HR head ay kasing lamig ng yelo. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan ng iyong asawa? Kahit kasal na kayo? Nagulat si Mateo. Hindi po. Alam ko pong mayaman sila sa probinsya. Pero, tanga! Muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng HR head. At ang yumaong lolo ng iyong asawa ang nagtatag ng isa sa pinakamalaking logistics group. Ang pinakamalaking kliyente ng ating kumpanya. Huminto ang paghinga ni Mateo.
Ang kasalukuyang pangunahing shareholder ay ang ama ng iyong asawa. Mayroon siyang malakas na impluensya sa board of directors. At ikaw, niloko at pinagtaksilan mo ang mahal na anak na babae ng ating pinakamalaking kliyente. Isang malakas na agos ng pawis ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam na ganoon kalaki ang pamilya ni Celeste. Galit na galit ang kanyang ama. Handa siyang putulin ang aming kontrata. Ang presidente at ang mga senior executive ay namumutla na. Hindi ito isang simpleng away mag-asawa. Naging isang malaking problema na yayanig sa pundasyon ng kumpanya. Isang basurang tulad mo na walang etika, hindi na namin kayang panatilihin kahit isang segundo. Pag-uwi mo, agad kang isa sa ilalim sa disciplinary committee. Maghanda ka na. Isang malamig na tunog ang narinig. Bigla na lang pinutol ng HR head ang tawag. Natulala si Mateo at napaupo sa sahig ng hotel. Nalaglag ang kanyang smartphone mula sa kanyang kamay. Hindi totoo. Sabihin niyong hindi totoo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa walang taong suite. Alam ni Celeste ang lahat mula sa simula. Ang aking pangangalunya, ang aking mga masasakit na salita, lahat, at sa likod. Matiyaga siyang nangolekta ng ebidensya. Ang lahat ng mahahalaga sa iyo ay nasa akin na. Ang mga salita sa mesa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Si Celeste ang nagnakaw ng pasaporte para ikulong ako rito sa Palawan. Para hindi ako makauwi at ipahiya sa kumpanya. At sa pinakamasamang pagkakataon, nag-send ng sumbong sa kumpanya. Ang babaeng yon. Plinano niya akong sirain mula sa simula. Namula ang mukha ni Mateo sa galit at kahihiyan. Ngunit kahit magalit pa siya ngayon, wala nang magagawa. Kung walang pasaporte, hinding-hindi siya makakauwi sa Pilipinas. Kung hindi siya makauwi, lalong lalala ang kanyang sitwasyon sa kumpanya. Kailangan niyang pumunta sa konsulado at mag-file ng report. Ngunit mangangailangan iyon ng ilang araw na dagdag na gastos sa hotel. Nagmamadaling binuksan ni Mateo ang kanyang wallet. Halos wala nang natitirang cash. Naubos na sa mamahaling hapunan at pamimili kasama si Clarissa. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang credit card. Tumawag siya sa front desk at humiling na palawigin ang kanyang pananatili. I'm sorry sir, this card is currently unavailable. Isang kalmadong boses ng staff ang sumagot. Ano? Mayroon pa dapat itong sapat na limit. The use of the supplementary card seems to have been suspended by the primary cardholder just a while ago. Ganap na nawalan ng kulay ang mukha ni Mateo. Ang kanyang pangunahing credit card para sa mga gastusin ay isang supplementary card na nakakabit sa account ni Celeste. Ang kanyang sariling credit card mula sa kanyang sahod ay na-max out na noong nakaraang buwan para sa isang branded na bag ni Clarissa. Ibig sabihin, si Mateo ngayon ay ganap na walang pera sa Palawan. Peste! Huwag kang magbiro! Peste! Malakas niyang sinuntok ang pader ng hotel. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang kamao, ngunit hindi nito matatalo ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sa pag-asang may tutulong, tinawagan niya si Clarissa. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Binuksan niya ang kanyang app at tiningnan. This user has deleted their account. Ganap na blinok at tinalikuran na siya ni Clarissa. Pera, trabaho, kerida, pasaporte. Naiwan siyang mag-isa sa isang dayuhang lupain. Bakit ako, na isang elite, ay napunta sa ganitong sitwasyon? Celeste, hinding-hindi kita mapapatawad. Kahit sumigaw pa siya, nanginginig ang kanyang boses sa awa. Samantala, sa isang ibang mamahaling hotel sa Palawan, payapa akong nag-enjoy ng afternoon tea. Mula sa bintana, makikita ang magandang tanawin ng paglubog ng araw sa dagat. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking abogadong si Tito Ramon sa Pilipinas. Ang kumpanya ni Mateo ay nasa gitna ng malaking gulo ngayon. Halos tiyak na ang kanyang termination. Ngumiti ako ng tahimik sa ulat ni Tito Ramon. Salamat Tito. Salamat sa pagod mo. Ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? Baka palaboy-laboy na siya sa mga kalsada ng Palawan. Walang pasaporte at pera. Ang bango ng tsaa na umaakyat mula sa tasa ay tila matamis. Ang kabayaran sa lubos na pagmamaliit at pananakit sa isang tao. Tiyak na babalik ito sa anyo ng pagsira sa iyong sariling hinaharap. Ang puso ni Celeste ay mas maliwanag kaysa dati. Bukas, mag-isa siyang uuwi sa Pilipinas. Sa maluwag at komportabling upuan ng business class,
patungo sa isang bagong buhay na walang anumang hadlang. Sir, it's time for checkout. Ang malamig na boses ng staff ng hotel ay umalingaw-ngaw sa lobby. Si Mateo ay desperadong nakayuko sa front desk. Pakiusap, hayaan niyo lang akong manatili ng ilang araw pa. Pag-uwi ko sa Pilipinas, babayaran ko ang lahat. Ngunit ang ugali ng staff ay kasing lamig ng yelo. Hindi namin kayo maaaring patuluyin kung hindi gumagana ang inyong credit card. Kung mag-iingay pa kayo, tatawag kami ng pulis. Sa salitang pulis, namutla si Mateo. Kung masasangkot siya sa pulis sa isang dayuhang lupain, tapos na talaga ang kanyang buhay. Napilitang bitbitin ni Mateo ang kanyang mabigat na maleta. Pinalayas siya mula sa mamahaling hotel. Ang matinding sikat ng araw sa Palawan ay walang awang tumama sa kanya. Ilang oras lang ang nakalipas, siya ay isang matagumpay na elite. Ngayon, isa na siyang kaawa-awang palaboy na walang pera. Tuyo ang kanyang lalamunan at tumutulo ang maraming pawis mula sa kanyang noo. Wala siyang kaibigan o kakilala na matatakbuhan dito sa Palawan. Naglakad si Mateo, hinihila ang kanyang maleta. Ang kanyang patutunguhan ay ang konsulado ng Pilipinas para sa proseso ng pagkawala ng kanyang pasaporte. Ngunit sa paliwanag sa window, muli siyang nawalan ng pag-asa. Ang pag-reissue ay aabutin ng ilang araw. Kailangan niyo ng opisyal na dokumento tulad ng birth certificate. At syempre, kailangan niyo ring bayaran ng mga fees. Ilang dolyar na barya lang ang nasa wallet ni Mateo. Hindi rin niya maaaring hilingin sa kanyang pamilya sa Pilipinas na ipadala ang kanyang birth certificate. Hindi pa dapat alam ng kanyang mga magulang ang kanyang pangangalunya. O baka, dahil sa gulo sa kumpanya, nakarating na ito sa kanila. Nanginginig na naghanap si Mateo ng public phone, ginamit niya ang kanyang natitirang barya para tawagan ang kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang kanyang ama. Itay, ako to. Nagkaproblema lang. Walang hiya ka. Mahiya ka sa sarili mo. Isang malakas na sigaw ang narinig kahit sa telepono. Alam mo ba kung anong ginawa mo kay Celeste? Tumawag ang kanyang ama. Nagalit na galit. Dinungisan mo ang pangalan ng ating pamilya. Hinding-hindi kita mapapatawad. At matatanggal ka pa raw sa trabaho. Huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Itinatakwil na kita. Isang malamig na tunog ang narinig. Ganap na siyang tinalikuran ng kanyang mga magulang. Napaupo si Mateo, hawak pa rin ang telepono. Bakit? Bakit naging ganito? Sa sandaling iyon, ang malamig na mga salita ni Celeste ay bumalik sa kanyang isip. Ang lahat ng mahahalaga sa iyo ay nasa akin na. Ang maikling sulat na naiwan sa mesa ng hotel. At ang pinakamalupit na salitang binitiwan niya. Baog naman yung babaeng yon. Napagtanto niya na iyon ang nagsimula ng lahat ng nakakatakot na ito. Si Celeste ay isang mahinhin at tangang babae. Ang pagmamaliit na iyon ay ganap na sa kanya. Alam niya ang lahat ngunit nanatiling tahimik. Para sadyang hayaan akong umakyat sa pinakamataas na lugar. At mula roon, bigla akong itulak sa impyerno. Sa perpektong pagkakataon, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa kumpanya. Pinutol niya mismo ang ganap na kadena ng pagiging garantor. Kinuha niya ang aking pasaporte at pisikal na ikinulong sa isang dayuhang lupain. Pinatigil niya ang aking credit card at ganap na inalis ang aking kakayahang mabuhay. Lahat ng ito ay isang bitag na maingat na kinakalkulan ni Celeste. Ang babaeng yon. Mula sa simula, plano niya akong sirain. Sa wakas ay napagtanto ni Mateo ang kanyang walang katapusang katangahan. Ang asawang akala niya'y ginagamit niya lang ay isang malupit na naghihiganti na may nakakatakot na talino. Umupo siya sa isang eskinita at desperadong hinawakan ang kanyang ulo. Ang kanyang buong buhay ay nag-flashback. Ang kanyang mga araw ng kaluwalhatian, nagtapos sa isang nangungunang unibersidad at pumasok sa isang malaking conglomerate. Ang kanyang sarili na hinahangaan ng lahat. At ngayon, tinatrato siyang parang basura sa isang dayuhang lupain. Samantala, nasa isang tahimik at marangyang business class lounge ako sa Puerto Princesa International Airport. Uminom ako ng isang malamig na tropical juice. Sa labas ng bintana, makikita ang isang asul na kalangitan at isang malaking eroplano. Isang notification ang dumating sa aking smartphone. Isang mensahe mula sa aking abogadong si Tito Ramon.
Nakarating na rin sa mga magulang ni Mateo ang lahat ng katotohanan. Galit na galit daw ang kanyang ama at ganap na siyang itinatakwil. Ngumiti ako ng tahimik at malamig. Ganoon ba? Ngayon, talagang mag-isa na siya. Ang kanyang maningning na kumpanya, pera, pamilya, at lugar na babalikan. Lahat ng mahalaga sa kanya ay nawala. Isang anunsyo para sa pagsisimula ng boarding ang marahang narinig. Kinuha ko ang aking mamahaling handbag at tumayo. Sa ilalim ng bag, nakatago ang pasaporte ni Mateo. Pagdating ko sa Pilipinas, ibibigay ko ito sa aking abogado para sa maingat na pag-iingat. Bilang pinakamagandang baraha para pahirapan siya sa legal at mental na paraan, magaan akong naglakad patungo sa boarding gate. Ang upuan sa eroplano ay maluwag at komportableng full flat seat. Isang malamig na champagne ang inihain bilang welcome drink. Itinaas ko ang aking baso at gumawa ng isang maliit na toast para sa aking bagong buhay at sa iyong ganap na pagbagsak. Wala na ang mabigat at nakakasakal na pakiramdam ng ilang araw na nakalipas. Ang kanyang mukha ay puno ng ganap na kumpiyansa at bagong pag-asa. Samantala, si Mateo ay nakaupo sa isang maruming eskinita sa Palawan. Ang kanyang dating mamahaling suit ay marumi na sa pawis at alikabok at wala ng bakas ng dati. Ang mga masayang turista na dumadaan ay tinitingnan siya ng may pagtataka. "Gutom na ako! Uhaw na ako! Tulungan niyo ako!" Ngunit walang sino mang tumulong sa kanya. Tulad ng mga taong dati niyang minamaliit at tinatawanan sa kanyang isipan, ngayon siya naman ang nakahandusay sa pinakamababang antas ng lipunan. "Celeste, ako ang nagkamali. Magbabago na ako. Patawarin mo ako." Walang saysay niyang paulit-ulit na sinasabi ang isang kaawa-awang pakiusap na walang sino mang nakakarinig. Ngunit ang kanyang paos na boses ay nawala sa mainit na hangin ng Palawan. Ang katotohanan na sa sandaling minamaliit niya ang kanyang asawa, nawala na niya ang lahat ng kanyang hinaharap. Nang mapagtanto niya ang hindi na maibabalik na katotohanang iyon, huli na ang lahat. Nang maubos na ang pera ni Mateo para sa kanyang pananatili sa Palawan, pinalayas na rin siya sa isang murang dormitoryo. Hinihila niya ang kanyang maruming maleta at sa isang bench, sa isang parke, na malayo sa masiglang pangunahing kalsada ng Palawan, sinalubong niya ang isang gabing puno ng kawalan ng pag-asa. Malamig. Sa Palawan, bakit ganito kalamig ang gabi? Dahil sa gutom at uhaw, nagiging malabo na ang kanyang kamalayan. Ang dating elite na empleyado ay wala ng bakas. Ang mga dumadaan ay iniiwasan siya na parang isang palaboy at tinitingnan siya ng may paghamak. Sa sandaling iyon, ang kanyang smartphone ay nag-vibrate, gamit ang huling piraso ng baterya nito. Ang ipinapakita sa screen ay isang hindi kilalang numero mula sa Pilipinas. Baka si Celeste? Umaasa siyang sumagot. Pinindot niya ang call button. "Hello? Celeste? Pasensya na. Ako ang nagkamali. Tulungan mo ako!" Sa kanyang sigaw, ang narinig niya mula sa kabilang linya ay isang formal at malamig na boses ng lalaki. "Mr. Mateo, tama po ba? Ako po si Attorney Ramon, ang abogado ni Mrs. Celestina." "Abogado? Nasaan si Celeste?" "Ibigay mo siya sa akin. Si Mrs. Celestina po ay tumatangging makipag-usap sa inyo. Mula ngayon, sa akin po kayo makikipag-ugnayan." Ang boses ni Ramon ay parang isang kutsilyo na nagpapakita ng isang katotohanang hindi matatakasan. Una, ngayong araw, opisyal nang inilabas ng inyong kumpanya ang abiso ng inyong termination. Ang pagbawi ng garantiya at ang inyong business trip, kasama ang inyong kerida, ay itinuring na isang paglabag sa compliance. Tinatanggal. Ako, tinatanggal. Naging blanko ang kanyang isip. Ang karerang pinaghirapan niya, ang maningning na hinaharap sa Singapore. Nawala ang lahat sa loob lamang ng ilang araw. Pangalawa, ipinadala na po namin sa inyong bahay ang mga dokumento para sa diborsyo at ang demand para sa danyos. Perpekto po ang aming ebidensya ng pangangalunya. Wala pong balak si Mrs. Celestina na bawasan kahit isang sentimo. "Teka, wala akong pera ngayon dito sa Palawan. Wala akong pasaporte. Hindi man lang ako makauwi." Umiiyak na sumigaw si Mateo. Ngunit ang sagot ni Ramon ay napakalamig. Napakalaking problema niyan. Ngunit ang pagkawala ng inyong pasaporte
ay dahil sa inyong sariling kapabayaan. Walang kinalaman si Mrs. Celestina dito. Hindi, kinuha ni Celeste. Siya ang nagplano nito. May ebidensya po ba kayo? Ayon sa kanyang testimonya, kinuha raw ninyo ang kanyang kalayaan sa Palawan. At dahil sa takot, nauna siyang umuwi. Ano? Natigilan si Mateo. Perpektong ipinakita ni Celeste na siya ang biktima. Walang sino man ang makakapagpatunay na ninakaw ang pasaporte. Sa halip, ang label na isang makasariling lalaki na nag-iingay dahil nawala ang kanyang pasaporte sa isang biyahe, kasama ang kanyang kerida, ang lalong magpapahirap sa kanya. Kung ganoon, paalam na po. Huwag na ninyong subukang direktang makipag-ugnayan kay Mrs. Celestina. Kung mayroon pong hindi nararapat na paglapit, agad kaming magsasagawa ng karagdagang legal na hakbang. Naputol ang tawag at nagdilim ang screen. Ganap nang naubos ang baterya at hindi na muling iilaw ang smartphone. Sumigaw si Mateo habang nakadapa sa bench. Kumpanya, bahay, pamilya, pera. Lahat ng bumubuo sa kanya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Samantala, payapa akong lumabas sa arrival gate ng NAIA. Pagkatapos ng isang komportableng flight sa business class, ang kanyang balat ay kumikinang. Sa labas ng gate, naghihintay si Tito Ramon. Welcome back, Celeste. Lahat ay naaayon sa plano. Salamat, Tito. Siguradong nagmakaawa siya sa'yo. Oo, kaawa-awa siya. Tila nagsisimula na siyang mapagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan. Inilabas ni Celeste mula sa kanyang bag ang maroon na pasaporte, ang simbolo ng kalayaan ni Mateo. Ibinigay niya ito kay Ramon. Itago mo ito bilang ebidensya. Kapag nakauwi na siya sa Pilipinas, ibabalik natin ito sa kanya sa sandaling siya ay pinakadesperado. Wala nang takot o pag-aalinlangan sa mga mata ni Celeste. Ginamit niya ang kanyang masakit na nakaraan para makamit ang tunay na lakas. Ngayon, kumain muna tayo ng masarap na pagkaing Pilipino. Hindi ko na kailangang mag-alala sa reaksyon ng lalaking iyon habang kumakain. Magaan ang loob na nawala si Celeste sa gitna ng maraming tao sa airport. Ang kanyang likod ay puno ng kagalakan, ng kalayaan, at tagumpay. Ang kwento ay papalapit na sa huling yugto. Sensya na? Maaari ko bang kumpirmahin ulit? Sa isang probinsya sa Pilipinas, sa bahay ng mga magulang ni Mateo, isang matandang babae ang nakatayo, natigilan sa harap ng kanyang nagbagong anak. 2 linggo matapos ang kanyang impyernong paglalakbay sa Palawan, nakakuha si Mateo ng tulong mula sa isang lokal na komunidad ng mga Pilipino at nakakuha ng travel document para makauwi sa Pilipinas. Ang kanyang dating magagarang suit ay wala na. Napalitan ng isang sirang damit, payat na pisngi, malalim na mata, at nanginginig na mga kamay. Itay, inay, pakiusap, papasukin niyo ako. Si Celeste ang may kagagawan ng lahat. Biktima lang ako. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Ang boses ng kanyang ama na narinig mula sa intercom ay lampas na sa galit at tila nakikipag-usap na sa isang estranghero. Dahil sa iyo, nagkagulo ang pamilyang ito. Sinabi ng pamilya ni Celeste, ang logistics group, na hindi na sila makikipag-ugnayan sa amin. Kumalat na rin sa mga kapitbahay ang tungkol sa iyong pangangalunya at pagkatanggal sa trabaho. Hindi na kita anak, huwag ka nang babalik dito. Pero, Itay, teka, isang malakas na tunog ang narinig at naputol ang huling koneksyon niya sa kanyang pamilya. Napaluhod si Mateo. Ang kanyang elite na pride at lugar na babalikan ay nawala na lahat. Ngunit hindi lang iyon ang naghihintay sa kanya. Isang itim na kotse ang tahimik na lumapit at huminto sa tabi niya. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa likod at lumabas ang mukha ni Atoy. Ramon, Mr. Mateo, hinihintay ko ang iyong pagbabalik. Mayroon pa akong ilang mahahalagang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Kinuha ni Ramon ang isang makapal na sobre mula sa loob ng kotse at inihagis ito sa harap ni Mateo. Tingnan mo ang laman. Iyan ang huling kontrata na inihanda ni Celeste para sa iyo. Nanginginig na binuksan ni Mateo ang sobre at binasa ang mga dokumento. Naroon ang kontrata para sa kanyang overseas assignment at ang kopya ng guarantor form na pinirmahan ni Celeste. Ngunit may isang espesyal na sugnay na hindi niya napansin noon o sadyang itinago ni Celeste na may pulang linya. Kung ang taong ginagarantiyahan ay magdulot ng pagkasira ng kasal dahil sa isang ilegal na gawain
o isang malubhang pagtataksil sa garantor, ang taong ginagarantiyahan ay may obligasyong bayaran ng buo ang lahat ng gastos sa paghahanda para sa assignment at ang katumbas na halaga ng relocation allowance na ibinigay ng kumpanya bilang danyos. At sa ilalim nito, isa pang nakakagulat na katotohanan ang nakasulat. Bukod pa rito, sa pagpirma ng kontratang ito, ang garantor ay may karapatang maglagay ng liyen sa mga utang ng taong ginagarantiyahan at sa kanyang hinaharap na retirement pay. Ano? Ano to? Liyen. Utang. Sa sigaw ni Mateo, malamig na ngumiti si Ramon, alam ni Celeste. Nalihim mong ginamit ang relocation allowance para sa iyong kerida na si Clarissa. At na mayroon kang malaking utang dahil sa isang masamang investment. Huminto ang paghinga ni Mateo. Ang kanyang mga lihim na utang na hindi niya sinabi kanino man. Alam na pala ni Celeste ang lahat bago pa sila ikasal, gamit ang isang private investigator. Sinadya niyang hindi ito sabihin at inakay ka sa bitag na kontratang ito. Sa sandaling magtaksil ka at bawiin ang garantiya, lahat ng utang mo ay kailangang bayaran ng buo, at ang iyong mga natitirang ari-arian ay makukuha niya lahat. Hindi! Imposible! Panloloko yan! Hindi! May sapat kang oras para basahin at pumirma ka ng may kasunduan. At ang pinakamahalagang katotohanan ay ito. Ipinakita ni Ramon ang isang mas nakakagulat na dokumento. Ang posisyon sa Singapore na pinakaaasam-asam mo. Sa totoo lang, ang kumpanya ng ama ni Celeste ang nagrekomenda sa iyo sa iyong kumpanya. Ano? Ibig sabihin, ang rurok ng iyong karera ay nasa palad lamang ni Celeste at ng kanyang pamilya mula sa simula. Hindi ikaw ang pumili sa kanya, kundi sila ang gumawa ng isang entablado para paasahin ka at itulak mula sa pinakamataas na lugar. Nanlabo ang paningin ni Mateo. Akala niya, naging elite siya dahil sa sarili niyang kakayahan. Akala niya, ginagamit niya si Celeste bilang isang baog na babae. Ngunit ang totoo, kabaligtaran. Alam ni Celeste na pagtataksilan niya siya, kaya binigyan niya siya ng pinakamagandang pangarap para sirain ito ng husto. Sabi niya, sa sandaling minamaliit mo ako, nawala na sa iyo ang lahat. Pagkaalis ng kotse ni Ramon, ang naiwan na lang kay Mateo ay mga papel na nililipad ng hangin. Ang akala niyang talento ay resulta lamang ng awa at estratehiya ng kanyang asawa. Ang babaeng minamaliit niya ay ang Diyos na kumokontrol sa kanya mula sa simula. Ang malupit na katotohanan iyon ay ganap na sumira sa puso at pride ni Mateo. Wala siyang magawa, kundi umiyak ng walang tunog sa isang walang taong kalsada, sa isang mamahaling kondominium sa BGC. Sa lounge sa pinakamataas na palapag, tahimik na umiinom ng tsaa si Celeste. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng gabi ng Maynila ay kumikinang na parang mga hiyas. Si Ramon, na nakaupo sa tapat niya, ay tapos na sa kanyang ulat na may ngiti sa kanyang mukha. Nasaksihan ko ang ganap na pagbagsak ni Mateo. Itinakwil na siya ng kanyang pamilya, at ngayon ay nabubuhay sa mga pansamantalang trabaho dahil sa kanyang malaking utang. Ganoon ba? Sana naman ay natutunan na niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang mga mata ni Celeste ay malamig at wala nang anumang awa para sa kanyang dating asawa. Siguradong ang pinakamasakit sa kanya ay ang malaman na ang kanyang karera ay inayos lang ng ama ni Celeste. Para sa isang taong nag-aastang elite, iyon ang pinakamalupit na katotohanan. Oo, akala niya palamuti lang ako. Pero ang totoo, siya ang palamuti. Inalala ni Celeste ang mga nakaraang araw. Ang mga araw na sinubukan niyang mahalin si Mateo kahit na may dala siyang sakit na hindi pagkakaroon ng anak. Ngunit ang kapalit ay isang malupit na pagtataksil at pang-iinsulto. Ang mga salitang baog na babae ay malalim na sumugat sa kanyang puso. Ngunit iyon din ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon mula sa kawalan ng pag-asa at maging isang malupit na naghihiganti. Ngayon, ganap na akong nakalaya sa nakaraan. Ibinaba ni Celeste ang kanyang tasa at tahimik na tumayo. Salamat, Tito Ramon. Pakisabi kay Papa. Salamat. Mula ngayon, lalakarin ko na ang sarili kong buhay. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ni Celeste ang mga papeles para sa pag-alis sa kondominium
kung saan sila dating nakatira ni Mateo, at inilabas ang kanyang huling gamit. Wala nang natira sa silid. Itinapon na niya ang lahat ng alaala nila. Biglang tumunog ang intercom. Sa monitor ay isang pamilyar na babae. Ang kanyang makeup ay kumukupas na, at ang kanyang buhok ay magulo. Si Clarissa, ang dating kerida ni Mateo. Binuksan ni Celeste ang pinto at tiningnan siya ng may paghamak. Anong kailangan mo? Ma'am, pakiusap, tulungan niyo po ako. Napaluhod si Clarissa sa paanan ni Celeste. Si Mateo. Iniwan niya sa akin ang kanyang mga utang at tumakas. Nalaman din ng kumpanya ko ang aming relasyon at tinanggal ako. Hindi ko kayang bayaran ang danyos. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang dating matapang na babae na humamon kay Celeste sa lounge sa Palawan ay wala na. Ngayon isa na siyang kaawa-awang babae na takot at desperado. Anong kinalaman ko riyan? Ang boses ni Celeste ay kasing lamig ng yelo. Ikaw, dahil sa iyo. Dahil sinira mo siya, sinira mo ang buhay niya. Kaya ako nagkakaganito. Nagalit si Clarissa, ngunit tumawa lang si Celeste. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Tiningnan niya si Clarissa at malinaw na sinabi. Kinuha mo ang asawa ng iba. Tinawanan mo ang kanyang asawa, at akala mo, magiging masaya ka? Ang kabayaran sa ginawa ninyo ni Mateo sa akin. Habang buhay ninyong babayaran yan. Walang awang isinara ni Celeste ang pinto at nilock ito. Mula sa kabilang panig, narinig niya ang pag-iyak ni Clarissa. Ngunit wala siyang naramdaman. Sila ang may kasalanan. Pinagdurusahan lang nila ang kanilang ginawa. Lumabas si Celeste sa condominium at naglakad patungo sa isang bagong buhay. Ang kalangitan ay asul at ang hangin ay kaaya-aya. Ang kanyang mga hakbang ay magaan na parang may pakpak. Pinutol niya ang mga kadena ng nakaraan at ibinalik ang kanyang sariling dignidad. Ngayon, ang kanyang hinaharap ay walang hanggan. Lumipas ang ilang buwan. Abala si Celeste bilang project leader ng isang bagong lifestyle support business para sa mga kababaihan na itinatag ng logistics group ng kanyang pamilya. Wala na ang dating asawang nag-aalala sa reaksyon ng kanyang asawa. Nakasuot ng isang eleganteng suit, nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan, nang may kumpiyansa, siya ay hinahangaan bilang isang maganda at malakas na babae. Ma'am Celeste, napakaganda po ng proposal para sa bagong negosyong ito. Ang galing niyo po talaga. Salamat. Pero marami pa tayong kailangang ayusin. Pakiayos ang data hanggang bukas. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng opisina ay nagpapaliwanag sa mukha ni Celeste. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, nagpapahinga si Celeste sa kanyang paboritong kafe. Habang nag-scroll sa isang news site sa kanyang smartphone, isang maliit na artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Lalaki, arestado sa pagnanakaw sa isang convenience store. Suspek, dating elite na empleyado ng isang malaking kumpanya. Sa larawang kasama ng artikulo, napasinghap si Celeste. Kahit may mosaic, malinaw na makikita, malalim na mata at hindi ahit na balbas. Walang duda, iyon ang nagbagong itsura ni Mateo. Ayon sa artikulo, dahil sa kanyang malaking utang, nagnakaw siya ng maliit na halaga ng pera sa isang convenience store at nahuli. Ang kanyang dating maningning na karera ay isinulat bilang isang simbolo ng isang bumagsak na buhay. Uminom si Celeste ng kanyang malamig na kape. Walang gulat, kalungkutan, o awa. Isang malamig na pagtanggap lamang na, hanggang dyan na pala siya bumagsak. Siya mismo ang sumira sa kanyang hinaharap dahil sa kanyang mga salita at kilos. Ang resulta ng pagmamaliit, paggamit, at pagtatapon sa isang tao ay ang kaawa-awang katapusan na ito. Isinara ni Celeste ang kanyang smartphone at umalis sa kafe. Ang lungsod ay nababalot na sa takip silim at ang tunog ng mga taong nagmamadaling umuwi ay kaaya-aya. Sa kanyang dibdib, isang tahimik na pakiramdam ng ganap na tagumpay ang kumalat. Sa sandaling minamaliit mo ako, nawala na sa iyo ang lahat. Muling binigkas ni Celeste sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan niya noon. Hindi na siya bihag nito. Sa katawang tinawag niyang baog na babae, mabubuhay siya ng mas malakas at malaya kaysa kaninuman. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Celeste ng isang tawag mula kay Ramon. Celeste,
Alam mo na ba ang tungkol kay Mateo? Oo, nakita ko sa balita. Ganoon ba? Nakatanggap ako ng tawag mula sa kanyang public defender. Umiiyak daw si Mateo at gustong humingi ng tawad sa'yo. Napabuntong hininga si Celeste. Wag na. Anong mangyayari kung makikipagkita pa ako sa kanya? Siyempre, iyon din ang sinabi ko. Nasa kulungan siya ngayon. Walang bumibisita at ganap na nag-iisa. Ganoon ba? Iyon ang landas na pinili niya. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan at gumapang sa ilalim. Tumango si Ramon sa mga salita ni Celeste. Tama ang sinabi mo. Talagang lumakas ka na. Dahil sa iyo, Tito. Salamat. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Celeste ang malawak na kalangitan ng Maynila mula sa bintana ng kanyang opisina. Isang mataas at malinaw na kalangitan. Huminga siya ng malalim. Dati, dahil sa sakit ng hindi pagkakaroon ng anak, hindi niya mahanap ang kanyang halaga, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, iba na. Siya ang nagtatakda ng kanyang sariling halaga. No! 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 Hindi niya hahayaang agawin ito o maliitin ng sinuman. Ang determinasyong iyon ang nagpapakinang sa kanya ngayon. Kinuha ni Celeste ang mga dokumento para sa isang bagong proyekto sa kanyang mesa. Nakasulat doon ang mga konkretong plano para tulungan ang mga kababaihang nahaharap sa iba't ibang paghihirap. Ginamit niya ang kanyang karanasan para magbigay ng liwanag sa mga kababaihang nagdurusa rin. Sige, magiging abala na naman bukas. Ngumiti si Celeste nang may lakas patungo sa hinaharap. Ang kanyang buhay, ngayon, ay tunay na nagsimula na. Isang banayad na sikat ng araw sa Tagsibol ang bumalot sa isang malawak na parke sa lungsod. Ang mga bulaklak ng nara ay nililipad ng hangin, at ang sigawan ng mga bata ay umalingaw-ngaw. Nakaupo si Celeste sa isang bench, at tahimik na pinagmamasdan ang tanawin. Sa tabi niya ay si Migs, isang staff na tinulungan niya sa kanyang proyekto, at ngayon ay kanyang kanang kamay. Si Migs din ay isa sa mga tumakas mula sa isang mapang-abusong asawa at nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ma'am Celeste, ang galing po ng huling event natin. Ang mga babaeng dumalo, lahat sila ay kumikinang ang mga mata. Sa mga salita ni Migs, ngumiti si Celeste. Oo, naghahanap lang sila ng pagkakataon para muling mahanap ang kanilang sarili. Tinulungan lang natin silang itulak. Ang proyekto ni Celeste ay mabilis na naging matagumpay at nakakuha ng pansin mula sa media. Ang babaeng dating nagdurusa sa sumpa ng hindi pagkakaroon ng anak at kontrolado ng kanyang asawa ay ngayon ay isang inspirasyon ng lakas at pag-asa para sa maraming kababaihan. Talagang hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay. Ma'am Celeste, napakalakas at napakabait niyo po. Idol ko po kayo. Paano po ako magiging kasing lakas ninyo? Sa tanong ni Migs, bahagyang yumuko si Celeste at tumingin sa malayo. Alam mo, dati, napakahina ko rin. Wala akong tiwala sa sarili. At seryoso kong iniisip na hindi ako mabubuhay kung walang sinasandalan. Bumalik sa isip ni Celeste ang kanyang dating takot na sarili at ang malupit na mga salita ni Mateo. Pero nang itakwil ako ng isang tao at tawanan sa aking pinakamahinang bahagi, may isang bagay na pumutok sa loob ko. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili kong dignidad. Ang mga salita ni Celeste ay tahimik, ngunit puno ng malakas na paninindigan. Ang mga salitang sumisira sa isang tao ay balang araw, sisirain din ang iyong sariling hinaharap. Nakita ko ang katapusang iyon sa aking sariling mga mata. Ang pagbagsak ni Mateo at ni Clarissa. Ang masasamang salitang binitiwan nila ay bumalik para sirain ang kanilang sariling buhay. Kaya naman, gusto kong bumuo ng mga salitang nagliligtas sa mga tao. Mga salitang lumilikha ng hinaharap. Kasama kayo, Migs, sa mga salita ni Celeste. May mga luha sa mga mata ni Migs. Opo, buong lakas po akong susunod sa inyo. Marahang niyakap ni Celeste ang balikat ni Migs at muling tumingin sa tanawin ng parke. Ang asul na kalangitan, ang mga berdeng puno, at ang mga ngiti ng mga batang magiging kinabukasan. Dati, sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagkakaroon ng anak
At may mga panahong masakit para sa kanya na tingnan ang tanawing ito. Ngunit ngayon, iba na. Ang mga ngiti ng mga kababaihang umuunlad mula sa kanyang proyekto, ang kanyang mga anak at simbolo ng pag-asa. Biglang nagvibrate ang smartphone ni Celeste. Isang mensahe mula kay Ramon. Tapos na ang paglilitis ni Mateo. Nahatulan siya ng pagkakakulong. Sa loob ng ilang taon, haharapin niya ang kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Binasa ni Celeste ang maikling mensahe at tahimik na isinara ang kanyang smartphone. Ngayon, tapos na talaga ang lahat ng nakaraan. Ano man ang parusang matanggap niya, wala nang epekto ito sa puso ni Celeste. Isa na lamang siyang extra na ganap ng umalis sa entablado ng kanyang buhay. Tara na, Migs. Maghanda na tayo para sa meeting mamayang hapon. Tumayo si Celeste mula sa bench at tumingin ng diretsyo. Opo. Ang masayang sagot ni Migs ay kumikinang sa sikat ng araw. Naglakad si Celeste nang may matatag na mga hakbang. Ang kanyang likod ay hindi na tulad ng isang asawang nakatago sa anino ng iba. Ito ay ang anyo ng isang malayang tao na tumatapak sa lupa gamit ang sariling mga paa at lumilikha ng hinaharap gamit ang sariling lakas. Ang mga salitang sumisira sa isang tao ay balang araw, sisirain din ang iyong sariling hinaharap. At ang pusong nagmamahal sa iba at naniniwala sa sarili ay tiyak na lilikha ng isang bagong hinaharap. Isang magandang ngiti ang namumukadkad sa mukha ni Celeste.